Siyam sa bawat 10 Pilipino may sirang ngipin. Ibig sabihin, iisa lang ang wala. Ayon sa DOH o Department of Health. Pero ang dental care, hindi raw prioridad ng nakararaming mga Pilipino. Sa isang barangay nga sa Quezon City, sakit sa ulo ang sirang mga ngipin. Si Rafi Tima on assignment. Sa tindi ng sakit ng bulok niyang ngipin, halos araw-araw napapamukmok na lang daw ang 5 taong gulang na si Jared sa mga sulok ng kanilang bahay. Minsan naiiyak po ako. Sumasakit yung ngipin ko. Anong ginagawa mo pag sumasakit yung ngipin mo? Nagmumumog po ng tubig. Pero hindi nag-iisa si Jared. Maging ang kanyang dalawang pinsan na sina Ali at Jowen, ito rin ang problema. Pangit daw po ngipin ko. Anong nararamdaman mo pag ganun? Masakit. Sabi po kasi ng mama ko, wag ko daw po silang pansinin. Sinusunod ko na lang po si mama. Kasama ang magpipinsang ito sa 20% ng mga batang kasing edad nila na hindi nadadala sa dentista kahit pa may sira ang mga ngipin. Takot ako sa injection. Ang sakit na ito damang-dama raw ng buong pamilya, mula kina lolo't lola, nanay at tatay, hanggang sa mga bata, mga bungi. Hindi ko nga alam kung bakit nasisira yung mga nagtututbrush naman sila. Bakit po hindi dinadala sa dentista? Kasi takot nga sila eh. Kahit matanda nga takot din sa dentista magpabunot. Ang problemang ito, pangkaraniwan na raw sa kanilang barangay sa Mariana sa Quezon City. Kaya noong nakarang taon, naglunsad ang barangay ng libreng pabunot ng ngipin. Ginawa ring abot kaya ang pagpapagawa ng pustiso at palinis ng ngipin. Pero mismo mga taga-barangay, tulad ni Luisita, na utility girl sa clinic, ayaw pa rin magpa-dentista. Sa budget, sa pera, hindi po kinakaya kasi po 4 po yung anak ko, 4 po yung pinapaaral ko. Hindi bali po hindi lang po ako magkaroon ng pustiso. Hindi bali pang aristusin sa anak ko, may bigay ko po. Ang frustration nga namin dito is, ito na nga, you still see yung mga iba na very reluctant to come. Titiisin nila yung ngipin because ang feeling nila, walang priority. Papasa ka ng bulak na may pabango o maanuhan na yun, yung ganyan. Ang Pilipinas ang pangalawa sa buong Asya na may pinakamalalang dental care. Ayon pa sa Department of Health, 9 sa bawat 10 Pilipino may bulok ng ngipin. Alarming talaga. Yun ang gusto namin sabihin. Remember, ang mouth po natin nandito sa ating head. So, ang pinaka-dangerous po is the triangle dito sa mouth natin. From the nose yan sa bibig. Anything na mangyari po dyan, pwede po siyang fatal. Pwede po siyang makamatay. Pag nagkaroon po ng infection sa bibig, so pwede pong pumunta yan sa any part of the body. So, sinasabi nga namin, pwede pumunta sa brain. Kung oobserbahan ng pamilyang ito, masasabing hindi nga prioridad ng ilan ang kanilang ngipin. Pero sa kabilang banda, may pakialam man o wala ang tanong, kaya ba talaga nilang magpakonsulta? Ayon sa Philippine Dental Association, 8 sa bawat 10 Pilipino ang hindi kaya magbayad ng dentista. Kaya umaasa ang marami sa mga serbisyo ng lokal na pamahalaan at ilang grupo. Lalo't parang saling pusa lang ang dental care sa universal healthcare ng gobyerno, kasama ang PhilHealth. Nung nakaraang mga rehimen, nawala kasi po ang dental division sa DOH. So, meron din konting inilalabi ang aming mga dentist compared din sa aming mga kasamahan na medical. Medyo nawala kami sa picture. So, even nga yung mga HMO, ina-allocate na percentage puro sa medical lang eh. So, parang ang sabi nila ang dental is parang additional lang yun. Ang bawat sira o nawawalang ngipin ng ating mga kababayan tila salamin ng isang sistemang bungi-bungi rin. Sistemang kailangan pang pagbutihin para hindi tuloy ang mapawi ang mga matatamis na ngiti. Ako si Rafi Tima at ito ang aking assignment.